Ito pala ang isa sa pinakamagandang waterfalls na matatagpuan dito sa Barangay Carcor, New Corilla, Davao del Norte. Walang iba kundi ang Panas Waterfalls. Isa ito sa pinakasikat na waterfalls na dinadayo dito sa New Corilla. Hi guys! Welcome to my channel and another day, another adventure na naman tayo for today's video. At bago po tayo magpatuloy sa ating video for today, ay kung bago ka pa lang dito sa aking channel na hindi ka pa nakapag-subscribe, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like and share, and don't forget to click the notification bell para isa ka sa ma-notify kapag may bago akong videos na i-upload dito sa aking channel. So, for today's video nga pala guys, ay ito na ang ating part 3 sa ating pag-explore dito sa Panas Waterfalls na matatagpuan dito sa Barangay Carcor, New Corilla, Davao del Norte. Walang iba kundi ang Panas Waterfalls. So, isa po talaga ito sa pinakasikat na waterfalls dito sa New Corilla. Although, marami namang mga waterfalls dito or marami namang falls dito sa New Corilla, pero itong Panas talaga ang pinaka the best na dinadayo talaga ng mga tao, lalong-lalo na yung iba galing pa sa iba't ibang mga lugar na pupunta pa dito para lang makita itong Panas Waterfalls. At ako naman ngayon ay ako naman ang mag-e-explore kasi ako naman ang nandito sa Panas Waterfalls. At hayaan niyo akong mag-explore sa buong waterfalls at samahan niyo ako. At dito nga pala tayo magsisimula since nasa kalahati na tayo ng waterfalls. Dahil sa kaalaman nyo guys na sobrang taas ng waterfalls na ito. At nagsimula po ako doon mula sa pinakaibabang mag-explore. At na-upload ko na po yung part 1 at saka part 2. At ngayon ay nasa part 3 na tayo ng pag-explore. So, tingnan nyo na lang sa aking, yung mga nakaraang upload ko, yung part 1 at part 2 ko na pag-explore dito sa Panas Waterfalls. At dito tayo dumaan kasi aakyat tayo pa puntang ibabaw kasi nga, papuntang ibabaw tayo kasi doon ako sa pinakaibaba nagsimula para mas magandang tingnan yung ating pag-explore dito sa waterfalls. At kung mapapansin niyo guys ay maraming tao at maraming naliligo dahil yung pumunta kami dito ay araw ng linggo. Ganito po talaga dito kadaming tao ang pumupunta dito kapag linggo kasi walang trabaho. Pangalawang punta ko na po dito at yung una kong punta dito ay linggo rin at maraming tao din yon. Ewan ko sa ibang araw, basta ang sure ako na maraming tao dito ay linggo. Nagugustuhan ko talagang bumalik-balik dito guys kasi yung mga bato niya dito ay hindi po siya madulas apakan. Maganda po talaga siyang apakan kasi hindi siya madulas. Parang semento ba? Kaya hindi ka talaga madudulas. Pero kahit na ganun, kailangan pa rin nating mag-ingat kahit na hindi madulas yung mga bato. Kailangan pa rin nating mag-ingat sa ating pag-apak kasi baka madulas tayo. Mas mabuti na yung safety first. Wag tayong makampante na hindi madulas porque hindi madulas yung mga bato ay hindi na tayo mag-iingat. So, kailangan din ng doble ingat. At itong mga bato na nakikita ninyo guys, ay iyan po ang ating aakyatin ngayon. Diyan po tayo dadaan papuntang ibabaw. Kasi wala namang ibang daanan. At tingnan nyo naman, di ba, mukhang madulas yung mga bato. Pero kung aapak na tayo dyan, ay hindi na madulas. At ito yan yung falls na pinaka the best part dito sa waterfalls. Ayan, tingnan nyo, di ba, maraming naliligo. Yun ang pinakamagandang part sa waterfalls na ito. At dito naman na part ay mayroon namang tao, pero isa lang ang nakikita ko. At dito tayo dadaan, yung nakita nyo kanina na parang mataas at saka madulas na bato, dito po tayo dadaan. At nag-iingat po ako kaya matagal tayong naabot sa ibabaw kasi baka kasi madudulas tayo kapag hindi tayo magdodobling ingat. Kaya kinakailangan ng dobling ingat kapag ganito, lalong-lalo na pag nag-e-explore tayo ng mga ganitong lugar. Kinakailangan po talaga ng pagdoble ingat para na din sa ating sarili. Alam nyo ba guys na itong Panas
ay isa ito sa pinakasikat at dinadayo ng mga tao dito sa New Corelia, na yung iba ay galing pa sa iba't ibang lugar at yung iba ay malayong lugar pa yung pinanggalingan para lamang makarating dito sa waterfalls na ito. At itong waterfalls na ito ay matatagpuan lamang dito sa Barangay Carcor, New Corelia, Davao del Norte. At sa buong buhay ko guys ay ngayon lang po ako nakakita ng ganito kaganda at ganito kahabang waterfalls. Noon ay nakapunta naman ako ng mga waterfalls noon, nakakaligo naman kami ng ibang waterfalls, ibang hidden falls, nakapunta naman ako, pero sa lahat ng aking napuntahan na mga waterfalls guys ay itong Panas po talaga ang pinaka na-amaze ako at hindi pa ako magsasawang magbalik-balik sa lugar na ito. At pangalawang beses na pala akong nakapunta rito. Yung una naming punta ay kasama ko yung tiyahin ko at saka yung partner ko. At araw din yun ng linggo. Maraming tao din yung time na yun. At ngayon naman ay linggo rin kami pumunta dito kasi nga walang trabaho. Parang naka-day off ba yung kasama namin na nagtatrabaho. Kasi pag ibang araw mayroong trabaho. Linggo lang ang bakante niya, kaya linggo rin kami pumunta dito. Kaya hindi mo talaga maiiwasan na madaming tao dito kapag araw ng linggo. So as you can see guys, ganito kaganda di ba? Napakaraming falls, parang sapa ba? Murag sapa ba? Ganyan. Murag sapa. At mayroon dito at mayroon doon sa kaliwa. Parang dalawang waterfalls man nito, oy. So ganito kaganda talaga guys. Tingnan niyo naman. Di ba? Hindi ka talaga ma-disappoint kapag pumunta kayo dito. Tingnan nyo naman kung ganyan kaganda. Hindi ka ba pupunta rito? Ay, kung ako sa iyo, huwag ka nang magpapahuli. Punta ka na rin dito sa Panas Waterfalls. At kung hindi mo alam kung saan ito, pwede ka namang tumingin sa Google Map. May mapa naman doon na magtuturo kung saan ka pwedeng dumaan. Sa panahon ngayon ay hindi na tayo matatakot kung hindi natin alam kung saan tayo dadaan or kung saan man ang lugar na iyan, kasi nga napakadali na lang para sa atin ngayon dahil sa ating high-tech na panahon ngayon. Dahil meron ng Google Map. Google Map ba yan or Google? Correct me if I'm wrong. Basta Google or Google. Basta gano'n na yun, Google Map. Kasi yun po ang ginagamit namin once may pinupuntahan kaming may pinupuntahan kaming lugar na hindi namin alam kung saan dadaan. So, tumitingin lang po kami sa Google Map. At ito pala guys, may mga cottage naman dito na maliliit at mayroon namang cottage sila dito na malalaki. Yung malaki po nilang cottage ay nagkakahalaga lang naman iyon ng 600 pesos. At yung maliit naman ay 300 pesos. So, kami, dito na kami yung pinili naming cottage ay yung 300 pesos kasi hindi siya masyadong sakit sa bulsa, kasi hindi masyadong mahal, may pagkamura lang at maliit lang naman yung mga yung mga gamit namin at yung pagkain namin hindi naman ganoon karami, tama-tama lang naman yung karami ng pagkain namin, kaya yung maliit na cottage na lang ang kinuha namin. At kung magtatanong kayo kung magkano naman ang entrance fee dito, ay nasa 50 pesos lamang. At yung mga bata naman at saka yung mga senior ay iba kasi mas mura yung sa kanila. Yung pang-adult ay 50 pesos. O, di ba? Imagine, 50 pesos mo, ganito na kaganda ang makikita mo dito sa loob. Ito pala ang tinatawag nila na hidden waterfalls dito sa Barangay Carcor, New Corelia, Davao del Norte. Ito ang Panas. Very pure nature po talaga ang dating dito, guys. Kung maliligo ka dito tapos titingin ka sa ibabaw, napakaganda po talaga at nakakagaan ng loob kasi nga ang makikita mo ay yung mga puno ng kahoy. Napapalibutan kasi ito ng maraming punong kahoy. Kaya wala tayong ma-feel dito na mainit kasi parang hindi tayo aabutan ng init kasi na may maraming puno na kanang murag dili ta malapusan og init kay naa may kahoy nga mosala sa sa kainit, kay daghan kaayo jud kahoy diri nga nagpalibot, maong landong kaayo diri maligo, bugnaw nga landong, kay dili gyud kalapos ang init bisag unsa ka kusog sa init anang adlaw, kay tungod man sa kadagan sa kahoy ba napalibutan man jud og kahoy ning
waterfalls. At kung makikita ninyo ngayon, malapit na tayong aabot doon sa pinakaibabaw. At yung pinakaibabaw na yung end part na niya ay mayroon namang parang nilagyan na ng cyclone ba, kinural. Parang kumbaga may pader na siya. At kahit saan ka kahit saang andana ka dito mapadpad ay mayroon po talagang naliligo. May mga grupo po talagang umuupo, yung iba naman naliligo. Ano sa tingin ninyo guys? Maganda ba dito or hindi? Kasi para sa akin, ang experience ko dito ay sobrang ganda po talaga. Napaka-amazing. Very pure nature ang dating. Tingnan nyo naman, ganyan kadaming puno dito. Mula sa ibaba ng waterfalls na ito patungo dito sa ibabaw, ganito po kadami ang mga puno dito. Hindi po nila pinuputol kasi yan po siguro ang nagdadala ng bida, kaya hindi nila pinuputol yung mga puno. At dito naman banda, ang nagugustuhan ko dito ay yung tubig na parang hagdanan yung yung atake. Kung dito ka sa mas ibaba ng kaunti at tumingin ka pa ibabaw, parang hagdanan lang yung mga tubig ba. Ganon yung atake niya. Mayroon pang pahiga-higa siyang nalalaman dyan. Diba? Ibang grupo na naman yan sila. At ibang grupo din yung nadaanan natin kanina. Yung pagpunta namin dito guys ay halos fully occupied na yung mga cottage. Yung mga maliliit na cottage ay halos na-occupy na. At kahit yung malalaki na tag 600 pesos nila ay na-occupy na rin sa dami ng mga tao. Iba-iba lang yung pumupunta dito guys. Yung iba nakamotor lang at yung iba naman kadalasan parang may kaya yun sa buhay kasi nakasasakyan sila. Tapos yung iba naman naka-tricycle lang. At kami naman naka-tricycle lang kasi nagpakyaw lang yung kaibigan ko ng tricycle ng back and forth. Kasi pag hindi kami magpakyaw ng tricycle, mas malaki yung hihingi na pamasahe, kaya mas maiging nagpakyaw na lang kami ng tricycle. Mas nakasave kami ng kaunti lang naman, hindi naman ganoon kalaki ang nasave. Diba? Tingnan nyo naman, sobrang ganda. Kaya hindi ko talaga pinalampas ang panahon na ito nung nakapunta ako dito. Kahit napalubat na yung cellphone ko, ay nako, hindi ko talaga siya pinalampas. In-explore ko talaga ang buong waterfalls mula ibaba hanggang papunta dito sa ibabaw. Kasi inuna ko kasi yung photoshoot. Alam niyo ba guys na malapit nang madidbol itong cellphone ko bago ako nakapag-explore dito sa waterfalls. Kasi inuna ko yung photoshoot at saka sa dami ng aking pictures na nakuha dito, ay nako, yun ang dahilan kaya naging lobat ang cellphone ko. Kaya huli na yung natandaan ko na hindi pa pala ako nakapag-explore dito. Paano na yan? Palobat na ang cellphone ko tapos wala akong mai-upload. Paano yan? Yung ginawa ko, dali-dali akong pumunta doon sa pinakaibaba at magsimulang mag-explore papunta dito sa pinakaibabaw. Kaya nga may part 1, part 2 at part 3 kasi pagka part 2 na off na po talaga siya kasi nalobat na po talaga. Mabuti na lang may dalang power bank yung kaibigan ko at nakapag-charge ako ng sandali. At inabot lang yun ng 10%. Di ba? Imagine yung 10% naka-home pa siya. Bago siya nalobat, bago siya na-off, natapos ko pa ring mag-explore papunta dito sa pinaka last part ng waterfalls. Di ba? Malapad talaga ang falls na ito. Sasakit talaga ang tiil mo. Ay, tiil. Sasakit talaga ang paa mo kapag maglibot-libot ka talaga dito sa paligid. Libutin ang buong paligid ng waterfalls na ito. Sasakit po talaga ang paa mo. Kaso, yung sa akin, walang sakit-sakit ng paa kasi ito ang gusto ko para naman may i-upload ako dito sa aking channel at mayroon akong ipapakita sa inyo. Sobrang ganda po talaga, di ba? So guys, kung bago pa lang kayo dito sa aking channel na hindi kayo nakapag-subscribe, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like and share, and don't forget to click the notification bell para isa ka mas ma-notify kapag may bago akong video na i-upload dito.
O, 'di ba? May mga bata na naliligo dito, o. Sa sinabi ko na, sobrang laki ng waterfalls na ito. Hindi ka talaga mabibitin kapag ikaw ay pumunta rito. Kaya wag ka nang wag mo nang palampasin ang iyong time na makapunta rito. Pumunta ka na rito kaagad. Kasi hindi naman kailangan ng malaking budget para makarating ka sa lugar na ito. Magpamasahe ka lang at mag-entrance ka lang dahil pwede namang hindi kayo kukuha ng cottage. Ay, no, mali. Hindi pala pwedeng hindi kukuha ng cottage kasi yun po ang patakaran nila dito. Dapat kukuha ng cottage kahit nung tag 300 pesos lang. O hindi ka naman lugi doon kasi hindi naman masyadong mahal yung 300 at saka entrance fee na 50 pesos.